Okay, we have a talk today. Again, I sit down now, gonna talk a long video story now. So, para sa magtagalog siguro tayo, maganda para maganda, no? Kasi i-share ko lang yung aking excitement na aking naranasan ngayon na kasi napakasarap sa pakiramdam. Di ko kasi naranasan ito na bago kasi ito nangyari, parang sa panalangin nga, i-share ko lang sa inyo na kung paano ko na ano ito, na tawag po, nalalampasan. Kasi na-stress kasi ako masyado, grabe itong linggo lang kasi nga dahil sa stream ads ko nga sa page ko. Kasi na-monetize na ako sa profile ko at saka sa may stream ad na may ads on Reels saka stars. At saka stars senders ako. Nag-i-experiment nga ako sa mga malaking creator at saka sa small creator. Siyempre, sa pag-uumpisa pa lang, gusto rin natin tayo mapansin at hindi natin alam, ano pa natin, sinusubukan yung ano ba, kung saan maganda na kung paano mo palago ng ating followers o kaya viewers o kaya maghanap ng naka-align sa atin na viewers at followers na ano talaga na organic na ipa-follow tayo. At aminin ko, sinusubukan ko na rin yung magbuboost na yan para din gusto ko lang malaman ba kung ano ba ang impact. Kagaya na rin ng mga sharers saka sa mga yun na nga, hanapin natin yung organic, kaya lang minsan to experiment it kung ano para mapagbahagi na rin natin sa ating mga maliliit na creator na kagaya ko ngayon, paano ako nung umpisa mula rin sa maliit tapos hanggang palaki, medyo laki na konti ang ano ko, na mga ano na kaya ako, mga 20 plus na followers na. Kaya lang gusto kong subukan ba kung paano tayo lumago na unti-unti or may pabigla na rin na kung minsan may magagamit tayo doon sa pagpo-boost na mga 500 yata, mga 5 days, pwede ka rin mag-boost doon sa direct mismo sa Facebook. Kaya lang, pag hindi kaya kapayata monetize, hindi pa pwede yung hindi makasama doon sa watch hour mo doon sa 60 minutes o kaya 600 minutes para doon sa mga live ads at saka sa watch hour mo doon sa stream ads saka sa live ads. So, kaya pero nakakatuwa dahil maraming excitement na pagbabago ni Lolo Meta na tatawagin na nating Lolo Mitch, ano? Kasi baka mamaya ano na naman tayo dito kasi napaka-sensitive na nga dito sa FB. Kaya sa YT naman parang di ko pa naranasan kasi kaka-monetize ko pa lang. Pero doon nakikita mo kaagad yung violation mo. Hindi dito, minsan lahat naman recommendable lahat. Sa akin wala namang problema. Pinindot mo, wala daw, malinis. Kaya lang, mayroon pa rin pag pumunta ko sa stream ad, di ko alam kung anong valuation ko doon kasi may nakalagay na ang dilaw na parang dilaw ang kulay. Pero hindi pa, dilaw na may message ba. Tapos, naapektuhan na pati profile ko. Kaya ang usad ng ad on reels ko at saka stream ad, mahina, bumabagsak. Imbes na, kasi limited lang yung income yata, earnings dahil nga mayroong violation. Kaya lang, di ba pag mga ganun, nawawalan ka rin minsan ng gana kasi naisip mo, lahat na lang ng effort mo, tsaka ginawa mo na para lang na, lalo ngayon, lahat ng dashboard ko red na. Parang pangit tingnan pag bukas mo pa lang. Hi, Sally. Ganun na, di ba? Kaya, parang ka ba, yung siyempre hindi nakaka-excite. Kaya ngayon, sa pagod ko na yun na sa ilang araw nakaraan, napaiyak pa nga ako, siguro nakita nyo rin doon sa na-depress ako dahil nga sa, na-miss ko yung kapatid ko, si Inday, kasi parang siya lang kasi yung yung namatay ko kapatid, yung kumbaga siya ang mapagsabihan ko ng sama ng loob ko. Kaya naman, lalo ako napaiyak nang niyakap ako ng pumunta itong pusa ko, hindi ko siya makita kung saan. Bigla na lang na mapaiyak na ako. Damdam niya, kaya mabuti pa yung pusa, malalaman niya, maramdaman niya kung gaano kabigat yung nararamdaman mo na parang na-down ka ba. Kaya maganda nga yung pusa pala na alaga, nakaka-relax na rin kasi maramdaman niya, naintindihan niya ko. Saka talagang maganda kasi ang
mga animals, ano talaga yung pagmamahal nila, buo, kaya lang hindi sila marunong magsalita na ibalik sa iyo kung masama yung salita pagsalitaan mo. Quiet lang di tulad ng tao. Paano ka talaga? Matawag nito, bibigyan ka pa ng mumurahin ka pa, di ba? Ito hindi, walang magmura, puro lang pagmamahal ang binibigay. Anyway, kaya ito lang ipagbahagi ko lang kasi parang nawalan na rin ako ng gana kung kaya yung video ko na lang sa page ko, tig isa-isa na lang. Yung parang nagre-reels na lang ako kung ano, minsan nakalimutan ko pa kasi parang nawala ka nga ng gana kasi parang ang punto ba natin na oo, masabi nga natin na hindi na wag tayong susuko, kaya lang siyempre mayroon ako pinag-abalahan na ano ko na profile. Kaya tatlo na yan kaya ko pagsabayin, kaya lang yung siyempre yun na nga maganda kasi ganun yata ugali ko, may always may backup kung sakalin maano ang isa. Ngayon sa ibang platform naman na mayroon kang ano, kung yun nga sabi nila, kung ayaw talaga ibigay, di meant to be, ayaw ko na mag-ano ka na, siyempre matanda na tayo, maghihintay ka mamaya hanggang sa kaintay mo. Kagaya ko na, nakasabang kahihintay, hindi natuloy ako ng anak, di ba? Kaya kung may chance na others opportunity, maybe meant to be, baka ang maghintay ako ng hintay na hindi pala para sa akin, hindi na pa dumating. Kung kaya kung hintayin, maghanap habang naghihintay yun na kung hindi para sa akin, at least naghahanap na ako ng ibang option. Yun ang gagawin para na hindi tayo ma-drive ba, hindi tayo maubos yung pera natin or budget natin para na tuloy-tuloy pa rin yung ano ng gulong ng buhay natin. Nako, ano na ba, lalim na. Kumbaga, 'di ba? Para na tuloy-tuloy yung kung wala ma-income, lalo na ngayon sa akin kasi kailangan kong ilibang yung sarili ko dahil nga may grief na inaano ako na gusto ko maging busy, kaya lang physically hindi ko kayang maging magbuhat saka mag-push kasi nga sa na-injury ko, kaya ang kaya ko lang gawin ito yung magbibideo kasi nalilibang naman ako, lalo pa kung may nakikita akong maraming followers, maraming viewers na nanood o nagka-interesado na naka-align sa pareho kami ng gusto, sa hilig. At saka natutuwa ako sa umiikot ako kasi nag-experiment nga rin ako sa mga malalaking creator, nagbibigay ng mga stars at parang inano ko ba, nag-experiment ako kung saan maganda nga comparison na once na nasubukan mo na maganda na kahit di kayo malayo kayo na di kayo nakilala through online lang, through sa giving lang o kaya accepting, doon kayo nagkakilala o kaya chatting. Kaya maganda rin kahit ano ano rin ng loob nyo sa isa't isa. Kaya ganun ang business na rin kasi business minded tayo. Kaya ang ano lang natin sa isip natin yung kumbaga yung palagi lang na positive. Kasi yung na-aksidente yung kamay ko, siyempre bago Pasko yun, nakaraan pa yun, magkitasang taon na rin ako ngayon. Yata 6 months, 7 months na na-injury ako. Itong pagbablog ko, hindi ko to inisip ng bablog kasi ano talaga, mayayain din ako sa mga ganong bagay. Ngayon, parang nasanay na rin ako pag palagi mo palang ginagawa dahil ano pala yung naano ka rin sa camera na nagsasalita ka na minsan parang sira ulo na hindi mo maintindihan, tapos payaan mo lang na lang yung mga taong nang tumatawa sa'yo. Ang importante, kumikita ka pa, tapos nalilibang ka pa, hindi mo pa madinig ang mga marites dyan, magmarites sila ng marites dyan, basta hindi mo nadidinig, di ba? Kung mag-umpisa sila marites na i-contact ka, i-block mo. Kasi ano lang yan mga ano lang ng buhay mo, kumbaga tawag dito. Yung di rapat na maging, o kahit maging buzzer mo siya, or followers, maganda na rin yung tunay na organic na followers mo kasi kahit maliit lang, at least tuloy-tuloy yung ano ba. Kaya may nakikita nga rin ako minsan yung mga parang robot kaya nakakatakot rin, diba? Mayroon din yata kung saan yan ng mga ano, hindi ko nga maano Kaya hayaan mo sila dyan, basta padagdag o ano, basta importante, focus tayo sa mga organic natin na kung sino yung mga followers na minsan kung magbuboost kung minsan di natin alam kung ano ba, kung may kung sino ibibigay nila. Sa akin kasi nagkaroon lang ako ng experiment, yun nga, na at least nalaman ko na ngayon na may mga ganun din pala na naging uso na, pero at least sa pag-experiment ko, mayroon akong ako mismo ang
tawag nito, ang naka-observe na ang ano talaga ang tunay na katotohanan na nangyari ngayon sa social media, no. Pero nakaka-enjoy, nakakatuwa dahil iba gumagawa lang haka-haka lang para mapansin, pero mayroon ano pala, pag ikaw pala nag-experiment at doon mo naranasan na rin, nakaka-enjoy kasi ikaw mismo na sarili mo, naranasan mo ang lahat ng parang kahit malayo kayo, hindi kayo nakikita, through sa pinapakita nila at sa kung anong natatanggap mo, ay doon mo nalalaman na rin kung ano talaga, kung ang nakikita na totoo. Ikaw na mismo ang doon at ma-experience mo ba. Yan ang hindi matatanggal ng iba, yung mga tunay na experience mo. Kasi may nakaka-enjoy kasi na mag-experimenting kung ano talaga ang nasa isip ng mga tao all around the world, kanya-kanya ng culture, kanya-kanya ng mindset. Number one kasi mindset, kahit anong gawin natin, kahit ano tayong katalino, kung ang mindset natin ay hindi malawak pang pag-iisip, at saka kung kunti lang experience, kung malawak, kung malaki, kung ano na yung experience nyo, at yung mga kayabangan na rin, at mataas ang ego, na mga ganong bagay ba na yung iba hindi malalampasan o ano. Kaya lang maganda siguro makikita natin na puro lang natutuwa tayo na appreciate ng kung sino man tulungan natin, kahit maliit lang na bagay o piso lang yun o ano, at least yung taos puso niyang binigay at na-appreciate naman ng nabigyan. Na kagaya sa naramdaman ko ngayon, itong bagay na tungkol dito sa na-monetize ako, hindi ko na-expect, kaya napakasarap pala sa pakiramdam na akala mo imposible na ma-achieve at na-achieve ko ngayon. Kaya I'm so proud of myself kasi kasama na rin yun ng minsan na kung sa kinabukasan di off ko, nag-ano ko, magdamag yan, si Tatay Bidigno, kami sa mga guro namin doon, na nagpupuyatan para lang na hindi easy, hindi madali ang padagdag ng magkaroon ng subscriber at saka sa watch hour. Kaya minsan maiya ka pa, matutunan mo talaga, tapos nalalagas pa, pagod ka na, nalalagas pa, pero laban lang tayo. Kaya sa mga ka-team ko dyan, Charista sa Kailukanang Inday, patuloy lang kasi marating nyo rin yan. Kaya ang key talaga ay ang maging matatag tayo sa mga pagsubok sa buhay at gawin natin ang naging negative kagaya na nangyari sa akin itong pag-aksidente ko. Parang na-depress din ako dahil nga physically, gusto kong physical work. Nang na-aksidente ako, hindi ko na magawa yun, naapektuhan na rin yung mental health ko. Kaya ngayon, nilabanan ko yun through na tineturn ko yung negative para sa positive, para na rin sa sarili ko. At yung pala ay kung ginagawa ko pala yun, proven na lalo naman akong nibibless at proven na mas gumaganda yung pakiramdam ko at makarefocus ako at doon pala napupunta at yun ata ang daan o linya ko na pinagkaloob ni Lord na yun ang gagawin ko dahil dumadating lang siya kusa. So, malapit mahaba na ito, baka ayaw nyo nang panoorin ko, sobrang haba na. And thank you for watching guys, and please don't forget to like and follow and subscribe kung sa YouTube ko ito ilagay at para malaman din ng iba kung ano aking pinagmahagi dito at maka-inspire din sa kanila ang aking naranasan lalo ngayon sa aking pag-monetize. Thank you guys and love you all. Bye.